So ngayong hapon po ay simulan natin at kanina po paggising ko kaninang umaga ang bumungad po sa akin na balita ay ang Department of Agriculture Secretary or si Chief Francisco Tuy Laurel Jr. ay nag-file po ng cyber libel complaint laban kay Attorney Libay Baligod at yung 18 niya na hindi po kasi talaga sila mga kaibigan Marines. Hindi ko ba kaya silang tawagin na Marines mga kaibigan kasi hindi po sila lahat Marines. Oh, yung 18 po na kanyang mga asungot na lang siguro. At ito nga po kaninang umaga ang bumungad sa aking nung nagising ako kaninang umaga. Medyo late na po akong gumising kasi po yung epekto ng gamot na tinitake ko ngayon yung pangpakatulog, pangpakalma ng chest. Kasi nga po mahirap po matulog habang kayo po ay inuubo. So pasensya na po kung medyo uubu-ubuhin tayo ngayong episode po. Kaya ganun. So ito po nga po bumungad sa akin kanina umaga, nakita ko po ang live interviews kay Secretary Tuy Laurel na bakit siya po naghahain ng reklamo. Kasi nga sinali po doon sa maleta narratives ng nila Attorney Baligod at ng kanyang 18 na sungot. At sa alam po sa update po ng lahat, hindi lang po si Secretary DA Secretary Tuy Laurel ang nag-file na sa grupo nito nila Baligod at saka yung 18 na naging 16 na lang. Tapos hindi na natin alam kung anong nangyari. Before that, update ko lang sa inyo, si Secretary Tuy Laurel po ang latest. Pero ang pinangunahan na po yan sila kasuhan ng mga kasong cyber libel din ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Isa yon, nag-file po yon. Siya yung kinauna-unahang nag-file ng kaso sa grupo ni Baligod, si Antonio Trillanes. At hindi rin po sila pinalagpas ni National Security Advisor Chief Eduardo Anyo. Nag-file din po yun. Ang NSA, nag-file po ng cyber libel din noong March 11. At doon po sa DOJ siya nagsampa ng kaso kay Baligod, si Eduardo Anyo. Hindi rin po lang silang dalawa, ngayon Representative Leila de Lima ng mamamayang Liberal Party List Representative, nag-file din po laban kina Baligod at yung 18 na yan. Kasi ang kwento po nila Baligod at nung kanyang mga Marine nung Marites, nabigyan po ng maleta, tapos naging paper bag, dalawa daw, ng pera. Si Representative Leila de Lima nung mga panahon between 2022 to 2023. Ang problema po ng kwento na yon, noong mga panahon po na yon ay si Representative Leila de Lima ay nakadetine. Nakadetain po si Leila de Lima doon sa Camp Crame. Nakakulong po. Nakakulong po kasi hindi ba may kaso siya ng drug trafficking na 3 po yun ang counts, tapos nawalang sala, na-dismiss yung mga kaso, na-acquit siya. Noong mga panahon po na yon na sinasabi ni Baligod na si Leila de Lima ay nakatanggap ng pera, nandun po siya sa loob ng kulungan. Kahit na po inamin ni Baligod na nagkamali sila ng kwento, kinasuhan din talaga sila ni Representative Leila de Lima. At ito na po yung example ng sinasabi natin na falsus in uno, falsus in omnibus.
kung mali ka sa iyong sinabi ng una-unahang pagkakataon, ang mga susunod mo na kwento ay hindi na dapat paniwalaan kasi most likely, yun ay kasinungalingan. So, kinasuhan sila, sila Baligod, ni Leila de Lima ng ganun, cyber libel, paninirang puri. At siya po ay nag-file ng complaint sila de Lima sa NBI, dinala din po niya sa DOJ ang kanyang reklamo noong po to na March 9. Bago lang. At ito nga po kanina si Secretary Twi. At ito rin po Bureau of Corrections Director General na si Gregorio Katapang Jr. nag-file din po ng kanyang sariling cyber libel complaint laban kay Baligod. At hindi lang, ito po yung nasa gobyerno ha, ang mga nasa gobyerno at ang private citizen din, si Father, isang pare, si Father Flavi Villanueva. Kasama po siya ni Leila de Lima na nag-file po ng cyber libel complaint laban sa grupo ni Baligod at yung mga 18 na 16 na 11 na 12, hindi natin alam kung ilan talaga sila, na mga sinasabing ex-marino na hindi naman mga marino, mga ganon. So doon pa lang po dapat pagdudahan na natin itong mga to. Kasi doon lang kay Leila de Lima nasabihan nila na nagbigay sila ng pera, nag-deliver sila ng pera kay Leila de Lima na unang sinabi na maleta, tapos yun pala paper bag. Paano nyo magdideliveran doon sa Camp Crame? Ang dami siguro mga guards doon. May nakakita siguro doon. Mga guards. Mismo pa sa Camp Crame, nakadetain ito sa isang VIP detention cell doon. May mga camera doon. Tapos ngayon sasabihin nyo na nagpadala kayo ng pera, maleta doon, whatever doon. Habang siya ay nakadetain noong mga panahon na yan. Niloloko tayo ng Baligod na to eh. Wala eh. Pang ano lang to eh. Panggulo. Panggulo lang po talaga sila mga kaibigan. Nanggugulo sila. At yung kanilang gulo, eh ayaw po nila ipa-classify na destabilization attempt. Ayaw po nila tawagin silang destabilizers. Pero yun po yung ginagawa nila. So ano po dapat i-describe pag-describe sa mga ginagawa nila kung hindi panggugulo lang? Di ba destabilize nga? Yun na yung pinaka-perfect description sa ginagawa nila. Tapos ayaw nila akuin. Tapos mali-mali pa talaga yung kanilang mga Tapos nangongolekta pa sila ng mga kaso. Nangongolekta, ilang tao na po to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na po na tao ang nag-file sa kanila ng cyber libel cases. At parang hindi sila natitinag. At patuloy pa rin sila sa kanilang pagsisinungaling at inconsistencies. Update lang po, sumailalim na after ilang araw na dinabatihan at negosasyon, sumailalim po yung sinasabing 18 na mga ex-marines ng isa-isang pagbibigay ng kanilang isa-isang salaysay sa hiwa-hiwalay na interview sa NBI. Nag-one-on-one na po sila, yung mga pumunta doon at naggumawa ng kanilang sariling affidavit. Kaso ang 12 sa kanila, 12 po ay ayaw po pirmahan yung kanilang mga salaysay. 12. Out of the 18, 12 ayaw pirmahan ng kanilang mga salaysay. Hindi nila sinusumpaan yung salaysay nila, yung affidavit nila na binigay nila na hiwa-hiwalay. Bakit ganon? Hindi ba nagkatugma na naman yung kwento? Kulang pa rin ba kayo sa sa training, sa kulang pa ba kayo sa
coordination nyo. Ilang araw na, hindi ba ninyo ma-memorize yung kwento dapat ninyo na binigay sa inyo ng handler ninyo na ayaw magpakilala na handler ninyo? Ganyan ba ang mga Marines? Ganyan ba ka? Alam nyo, basta sinabi natin Marines, grabe po ang training yan. Disiplinado yan. Makikita ninyo ang totoong mga Marines. Mga ano po to sila ha? Mga elite na po to sila ng Philippine Navy. Pag sinabi po kayong Marines, elite na po kayo. Elite na po kayo na mga Philippine Navy. Hindi po kayo basta-basta. Trained kayo in combat training. Dumaan kayo ng mahihirap na mga pagsubok physically, mentally, psychologically sa pagiging marino ninyo. Hindi ko po nakikitaan ang sinasabing 18 ex-Marines na to ng ganong klaseng training na nadidisiplina yung sarili. Wala. Hindi man, kahit pa doon po kay Orly Gotesa na sinabi po nilang ex-Marine. Hindi po nakitaan ng ganong klaseng disiplina sa sarili. At kailangan pa nga i-coachingan, kinoach pa talaga ni Senator Marcoleta kung anong babasahin na paragraph sa kanyang affidavit na sinabi na siya yung sumulat, na yung palang affidavit na yun po ay hindi peke. Sinabi nung hindi pirmado, hindi totoong pirmado nung nag-notarize. Ang training po ng isang Marines, makikita po yung disiplina. Kung meron po pong pinapabasa sa kanila na misyon, kahit ilang pages pa yan, babasahin nila yan at iisip at isasarili nila yan. Hindi na nila kailangan yung ulit-ulitin pa. Makukuha na nila yung mission nila in one glance. At alam na nila ang lang gagawin. Hindi na kailangan sila i-coachingan pa. Kailangan ng coaching. Yung 18 Marines na to, hindi papasa po sa credibility test. Hindi po mapasa. Sorry po. Kung gagawa kayo ng naratibo na gusto niyo ibabagsak ng gobyerno ngayon, ng administrasyon ngayon, you have to do better. Kasi sloppy. Sloppy po ito. At madami na po kumukontra. Kasi yung butas-butas po yung kwento. Gagawa kayo ng kwento yung walang butas. Kagaya na lang yung kay Leila de Lima. Aking butas po yun. Paano sasabihin na katanggap yung tao na sinasabi ninyong maleta na naging paper bag? Nasa detention center yun eh. Camp Crame pa. Tapos gusto nyo kami panimaniwala sa inyo, ginagago ninyo yung mga Pilipino. I mean, siguro, meron sa atin na gusto lang talaga magpagago. Lalong-lalo na yung mga supporters ni Rodrigo Duterte na gusto nilang inuuto sila. Ang problema po ng grupo nila Baligod, nila Mike Defensor na ayaw umamin na siya yung handler ng mga to, iniinsulto po ninyo yung yung intelligensya ng buong Pilipinas sa pinagagawa ninyo. Hindi po kami lahat pinanganak na tanga. Hindi po kami lahat pinanganak na membro ng kulto ni Duterte. Hindi po. Kayo lang, kung gusto ninyo, kayo lang po. Huwag kayo mandadamay ng ibang klaseng mga bibang Pilipino na nanahimik, na may problema ngayon. Kahit malayo po sa atin, ang gera sa Middle East, naapektuhan po tayo lahat. At kahit na po, hindi na lang po tayo magrereklamo kasi hindi naman po kasalanan ng gobyerno natin yung gera doon sa Middle East.
Instead na magreklamo tayo, magpasalamat tayo na malayo tayo doon at maghanap na lang tayo ng solusyon para makatulong sa gobyerno, para makahanap ng paraan na hindi masyadong mahirapan ng ating mga kababayan, lalo na sa alam natin na maaapektuhan ang supply ng krudo langis at maapektuhan din, darating po ang panahon na maapektuhan ang ating pamimilihin. Pero sa ngayon po, gumagawa po alam natin ng gobyerno ng mga paraan para lang maibsan konti, a little more, ang ating yung upcoming na hardship. So, wag na lang po tayo magreklamo at maging pasanin po sa problema. Kung pwede lang po. Hindi kagaya nitong grupo ni Attorney Baligod tsaka itong mga ex-mardi naman. Hindi na po dapat natin to sila pinagbibigyan ng pansin kasi yung mga bulay-og man to, wala mo po to silang hindi to sila relevant sa kwento na ngayon. May mas mabigat po na problema tayong hinaharap. Ito sila gumagawa lang po ng mga gulo. Kasi nga po may mga main character syndrome tong mga ito. Narcissistic po itong mga to. At alam natin kung saan nila kinukuha yung hugot ng narcissism nila kung di sa yung sinusuportahan nila ang mga Duterte. Yun lang. So, recap. Si Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang pinaka-latest po na naghain ng cyber libel complaint laban sa grupo ni Attorney Baligod at 18 Marites. Next po, ang ating susunod na kwento ay ang susunod na kwento ay tungkol po, punta po tayo sa Bangsamoro, Autonomous Region of Muslim Mindanao. Punta po tayo sa BARM. At sa BARM po ay nakitaan ng COA nag-flag po ang COA ng 2.2 billion education procurement sa BARM. Malaki po itong halaga. At nag-amount nga to 2.2 billion na. Na proseso po ang dokumento para po ito ay nakalaan sa education procurement. So, DepEd nila dun. At ang problema na proseso po yung procurement, na release ang pera. Ibig sabihin po, para doon sa mga bibilin, kaso kulang at wala hanggang ang mga walang dokumento, supporting documents doon sa procurement procurement. So yun po nag-raise ng red flags. Syempre, automatic yun. Magpo-procurement ka, releasean ka ng pera, tapos ine-expect sa'yo na bibilin mo na yung mga gamit. Tapos nung nag-o-auditing na at hinanap yung kung saan mo ginastos yung pera na yung nirelease para doon sinasabi mong procurement, wala ka nang mabigay. So, ano yan? Hindi mo na mapaliwanag kung saan napunta yung 2.2 billion na yun. Na hinahanapan ka na ng COA. So, kailangan po i-comply yun na nga. Pag hindi kayo makakomply during auditing, red flag. At labag na yun sa mga rules sa COA. Alam nyo, ang ating treasury, kung meron like ganito, may procurement request, lahat po yan in good faith po. Bibigyan kayo ng pera dahil sa
sa request ninyo. So ang gobyerno, ang national government, kung may request, meron kaming kailangan, ganito, ganyan, nakalagay dyan. Titingnan niya ng magbibigay ng pera, sige, irilisan kayo namin. It is in good faith. Nasa inyo na yung pera, the only thing you need to do is subayin ba? Kung ano yung rason ninyo na pagbigay niyo ng procurement request, yun dapat ituparin ninyo. Tutuparin po ninyo kung ano yun nandoon para pagdating ng panahon na kailangan na mag-audit, usually after a year po yan, 1 year. Ang fiscal end ng year is December. So lahat po na nagastos doon, dapat ninyo, isisubmit nyo na sa fiscal end of fiscal year para makita. At kung doon nakita, hindi kulang yung papeles ninyo, hindi nyo man napaliwanag na maigi kung saan napunta yung pera na ni-request ninyo, huwag kayong magtataka kung hahabulin kayo ng COA. Istrikto na po ang COA ngayon. Istrikto na po. Kaya good job sa COA. Good job po sa COA na nakita ito agad. At dapat ito tutukan din ng Kongreso, hanapin ito kung asan nangyari to. Lalong-lalo na po ang mga kagamitan na para ito kinuha itong pera to ay para po sa education procurements. Education, mga kabataan, mga scholarship, di ba? Mga eskwelahan, mga gamit sa eskwelahan, mga siguro sa teachers. Nandito siguro yan. Kasama yan sa 2.2 billion ngayon na hinahanapan kung saan napunta ng COA. So, at speaking of children, dumayo po tayo sa Senado. Senado naman po tayo konti at si Senator Win Gatchalian po ay merong pinapanukala. Meron pong pinupush si Senator Win na bawalan daw ng ang mga minor de edad sa social media. Sang-ayon ako dito at medyo on the fence. Pero ito po ay kanyang na-push dahil sa isang insidente sa Laguna. Nalaman po natin to yung isang araw na meron nagtangka. Ewan ko kung anong klaseng mga bata ito nung pinapanood sa ano ang nilang napapanood nila sa YouTube or sa whatever. At nagtangka po na i-reenact or dalhin dito sa Pilipinas yung mga alam natin nangyayari sa United States. Di po ba uso sa United States yung mga bata na nag-shooting, nagbabaril doon sa loob ng mga classroom sila o sa mga eskwelahan nila. Di ba po sa Amerika lang po yun nangyayari. Laging nangyayari. Yung may mga bata nagdadala ng baril sa eskwelahan at nagbababaril. Yung sa Laguna po, inatimbrihan. Na hindi po to naging ganap. Bale na prevent po itong gagawin sana ng mga bata na to. Na prevent po siya. Bale siguro mas maayos pa po yung ating dito sa ating security ba, heightened level of security ang tayo kumpara po sa Amerika. Sa Amerika po alam po natin sa Amerika hindi nasa kanilang konstitusyon na pwede silang bumili ng baril para protektahan ang kanilang sarili. Madali lang po bumili ng mga armas sa Amerika. Dito po sa atin, mahirap po bumili sa legal na paraan. Mahirap po. At hindi basta-basta tayo makakabili ng mga ganyan na mga armas.
Hindi kagaya sa Amerika. Sa atin, dadaan pa tayo mga kailangan ng lisensya, kailangan ng mga test, mga ganun. Diyan po sa Laguna, natimbrihan. Natimbrihan yung mga kabataan na may plano na ganun sa dalhin sa kanilang eskwelahan, natimbrihan po sila. At yun po yung nag-prompt ngayon kay Senator Win Gatchalian na sabihin na yung mga minor edad ipagbawalan na sa social media. Kasi kung nakakita sila ng mga idea ba. At hindi ko alam lang kung ito po ay magiging magiging ano. Kasi ang kalaban po dito ang kalaban sa provision na to or ang resolution na to ni Senator Win Gatchalian ay yung right ng kahit sino sa atin, kahit minor de edad, right to information. Right to use the internet. Yun po yung kalaban nito. So, depende po kung paano natin i-approach or paano to ititweak ng ating gobyerno para sa ganitong mga klaseng na mga usapin. Kasi kahit po alam na po natin ngayon ng mga kabataan ngayon, mas sila sa sa wifi, gamit din nila. Madali na nga sa kanila mag-research, kumpara po sa generation namin na nakatikim ng walang internet dati, kailangan pa po kami maghanap sa mga libro. Ang mga bata ngayon, ita-type na lang po or i-voice command sa kanilang mga telepono kung ano yung hahanapin nila at nandun na ang gusto nilang malaman. So, karapatan din po nila to the right to information. Yun lang po isa sa mga nakita ko na mababangga nitong kagustuhan ni Senator Win Gatchalian. The right of information for everybody, not just minors. So we have to find a way na to accommodate and to protect them in such a way na hindi na yung kanilang karapatan to information. So, push mo lang yan, Senator Win Gatchalian, at parating na natin, kailangan natin debatihan yan, ilahad yan syempre, sa taong bayan para maintindihan at malaman kung ano dapat ang gawin at anong paraan ang mabuti para sa lahat. Di po ba? So, okay. Moving on tayo. Punta tayo kay Bato. Okay. Bato de la Rosa. Nakakita ng kakampi. Si Bato de la Rosa po ay parang nakakita ng kakampi sa sarili niyang kapasenador. Parang sa tingin ko po, sa basa ko nito, ayaw po siya habulin ng Ethics Committee ng Senado sa kanyang pagiging absence without leave, sa kanyang pagiging awol. At alam na po natin na since November na nag-start po ang sesyon, wala pa po siyang nag-appearance. At dahil takot na takot siya, paranoid siya na meron siyang ICC arrest warrant. Kaso parang bibigyan lang siya ng free pass ng kanyang mga kapwa senador na alam natin na Duterte aligned senators sa Senado na sige, mag-awol ka na lang, mag-awol ka hanggang gusto mo. Hindi ka namin nahabulin dito. Okay lang. Kinokonsenti po ng kanyang kapwa senador yung kanyang ginagawa. Okay lang. Wag ka lang wag ka lang mag-work. No work, no pay, no way. Wag ka lang mag-work, okay lang yan na sisweldohan ka rin ng mga taong bayan At saka hindi ka namin na kukonsintihin namin yung ginagawa mong pag-aawol. Ganun po yung
Yun, ganun po yung lumalabas sa Ethics Committee ng Senado. Sino ba yung Ethics Committee ng Senado? Tingnan natin. Tanungin natin. Who is the Ethics Committee head of the Senate of the Philippines? Si JB, ehersito po. Siya po ang kasalukuyang Committee in Ethics. Si JB ang chairman, ang co-chair ay si Kiko Pangilinan, ang members si sila Risa Hontiveros, Erwin Tulfo, Joel Villanueva, Christopher Bongo. Mismo si Bato de la Rosa ay member ng Ethics Committee, si Amy Marcos at saka si Rodante Marcoleta. At sila po gusto na ito. Alam lang po natin, recently, nag-request si Bato, nagparamdam po para humingi ng permiso kay Senate President Tito Soto na gamitin ang Senate Mansion doon sa Baguio City para gamitin ng kanyang pamilya. Dahil para dumalo sa isang shooting competition. I'm not sure kung anong klaseng shooting yun. Shooting ba, gun shooting ba, pistol shooting, rifle shooting, or golf? I believe it was a golf tournament. Manghingi siya ng permiso para gamitin yung mansion ng kanyang pamilya. Pero may condition po. May condition pala ang paggamit noon. Dapat po kung gagamit kayo, kasama po ang yung nagre-request na senador na si Bato de la Rosa. Kailangan po kasama siya ng pamilya niya. Hindi daw po pwede yon kay Bato de la Rosa kasi ang natatakot siguro siya na pag siya po ay lumabas. Nandoon may naghihintay sa kanya na dadampot na lang sa kanya na may dala-dalang warrant of arrest. So, na-denied po ni Senate President Tito Soto yung kanyang request na gamitin ng kanyang pamilya yung bahay o yung mansyon doon sa Baguio City. Tapos hanggang ngayon, hindi pa po siya nag-a-attend ng mga sesyon. Magre-recess na lang ang upper chamber at maaring masimula very soon ang impeachment trial sa Senado kung ito po ay pagbotohan doon sa House Plenary. Pagbobotohan pa, dumating na po sa House Plenary kasi alam po natin kahapon, nag-third step na po ang impeachment process doon sa Kamara. Nakapasa na din po sa sufficiency in grounds. Nakapasa na po. Yun po yung third step. First step is sufficiency in form. Second step is sufficiency in substance. Third step is sufficiency in grounds. Yesterday po, nakitaan ng dalawang remaining impeachment complaints, 3 and 4, na sufficiency in grounds at yun na po ay hinahinay na po yun iaakyat sa House Plenary, pagbobotohan po yun. At kung yun po ay pumasa ng 1/3 sa House of Representatives, iaakyat na yun forthwith sa Senado. At sila po ay mapipilitan na mag-convene as an impeachment trial court doon sa Senado. At si Bato de la Rosa, aasahan ba natin mag-a-appear pag sila na po ay tawaging senator judges? Siya ba po ay uupo? At magiging at boboto na i-acquit si Sara Duterte kung saan kailangan ng kanyang boto. Magpapakita ba siya doon sa Senado pag yan na po ang nangyari? Tingnan po natin, antabayan na natin. At kung hindi siya magpakita at maging tumayong bilang isang senator judge pag mayroong impeachment trial na, ito pong sinasabing maisog na come in, get me, na make my day,
duwag po siya. Siya na po siguro yung pinakaduwag na naging PNP chief sa buong history ng Philippine National Police. Siya po ang pinakaduwag na chief. Nakakabato. Kakulango. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Dating nyo ay karton, dating nyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Dating nyo ay karton, dating nyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Mailita na peke, mailita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Mailita na peke, mailita na peke. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Sara nababali na siya. Sara nababali na siya. Digong masusunog na siya. Digong masusunog na sa. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Puro fake news ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga